Gusto niyo bang malaman kung ano ang wastong pag-aalaga ng 45 days na sisiw or 45 days na manok? Sa video na ito, tutulungan ko kayo kung ano ang dapat gawin or mga alternatibong dapat mong gawin upang maging malusog at masigla yung sisiw mo. Tutulungan ko rin kayo kung paano mag-start ng business sa sisiw or sa manok. Sa video na ito, ililista din natin ang mga dapat nating gawin at nais nating bilhin upang magkaroon tayo ng sisiw or manukan na simple lang at affordable. Ibabahagi ko rin sa inyo kung ano yung mga alternatibong pagkain na dapat nating ipapakain upang maging malusog at matataba ang ating mga sisiw. So, without further ado, let's get started! Ang number 1 natin kailangan isang kulungan. Siyempre, dapat may kulungan na tayo before tayo bumili ng isang sisiw. Dapat, bibilin tayo ng sisiw pag may kulungan na tayo. Ang mga alternatibo na gagawin natin sa kulungan is pwede yung kahoy, kagaya nito. Pwede ka lang gumamit ng mga matitirang kahoy na nasa inyo. Make sure na ang paggawa ng kulungan is square. Square yung shape or triangle. Isang tips na mabibigay ko sa inyo is dapat lakihin nyo na yung kulungan para paglaki ng mga sisiw is hindi na kayo mahihirapan sa paglipat. Mas mabuti na malaki na yung kulungan nyo kasi maganda rin naman kapag malaki yung kulungan kahit na mga 10 lang or maybe 15 yung sisiw mo, at least naman prepared ka na para hindi ka na medyo mahihirapan sa paglipat kasi may ibang owner kasi na yung first ever pa nila nga cage or kanang kulungan is maliit kasi maliit pa yung mga sisiw pero medyo nahihirapan na sila sa paglipat ng sisiw kapag ito ay lumalaki or ilang weeks na ito kasi naman ang sisiw ay madali lang tumutubo lalo na kapag inaalagaan ng wasto at pinapakain ng wasto at maganda yung mga kinakain, may vitamins, may iniinom pero tatalakayin lang natin yan. Ang pangalawa is ang sisiw. Kapag may naka-ready ka na nga kulungan, pwede ka nang bumili ng sisiw. Actually guys, may guide ako sa YouTube, dito sa YouTube ko, kung ano yung wastong pagpili or paano pumili ng magandang sisiw. And ililink ko rin siya sa description below para makita nyo. So, ang pagpili ng sisiw is napaka-importanting aspect sa pagninegosyo ng manok. Kasi kapag maganda kang pumili ng sisiw, may posibilidad na mas bibigat din yung kilo, which means na malaki yung money or malaki yung kita mo. So, sa pagpili or pagbili ng sisiw is mabibili mo siya sa mga trusted supplier. Pag wala kang alam kung saan ka kukuha ng supplier, pwede ka rin naman magtanong-tanong sa Facebook. Pwede mong magtanong sa mga marketplace, like mag-search ka lang doon ng lugar mo, like for example Manila Marketplace, yun, pwede yung ganon, i-search nyo lang yun sa Facebook at alam naman natin na marami ang makikuha natin sa online. Pero, pag gusto mo talaga makita sila sa personal, mas maganda kasi yun. Kasi pag nakita mo sa personal, dun mo makikita yung magandang quality ba yung sisiw or hindi. So, para makabili ka ng sisiw na magandang quality, mas unawain natin na makikita dapat natin yun sa personal and nabibili mo rin siya sa mga malapit na poultry sa inyo. I think nasa 37 each pero nakadepende rin naman kasi yan kung saan kayo bibili. May ibang supplier ng sisiw na mataas yung presyo, meron ding iba na medyo hindi naman kataasan. Next naman is ang kagamitan. Importanteng kagamitan kagaya naman ng chicken feeder and chicken drinker. So, mabibili mo lang to sa Shopee at Lazada at mabibili mo rin naman to sa mga market. So, kung saan ka mas makakatipid doon, may alternatibo naman para sa chicken drinker at chicken feeder. Pwede rin naman yung mga recycled plastic at ihugis nyo lang yun upang maging kagaya ng
hugis feeder or mas komportable para dun kumakain yung mga sisiw nyo. Actually guys, easy lang talaga kapag may diskarte ka. Mas easy yung mga equipment mo, mas maliles yung mga cost mo or expenses kapag may diskarte ka. Sa pagkain naman ng sisiw, sa mga 10 days or 1 week, mas mabuti na ipapakain ito ay isang feeds. So, importante sa mga 1 week or 2 weeks magpakain ng mga chick starter or chick booster kasi dito mas maging malusog, mas maging mataba yung sisiw natin. Pag nasa 3 weeks na or 4 weeks, pwede na nating pakainin ng mga alternatibong pagkain yung mga manok natin. Kasi parang kayang-kaya na yan sa kanilang katawan sa pag-a-adapt ng mga wastong pagkain. Ang katangiang alternatibo na kakainin ng isang sisiw is yung lettuce. Make sure na yung lettuce, hindi buo ha. Yung lettuce ay i-blender natin yon. Tapos, lalagyan natin ng makunting feeds or grower or feeds ng isang sisiw at ihahalo natin yon. Make sure, pag pinakain mo yung sisiw is may tubig rin ito. Hindi dapat mawawalan or mauubusan ng tubig ang sisiw kasi dehydrate yon kasi ang init naman talaga ng panahon, kaya importante na may source of water always yung sisiw lalo na kapag kumakain ito. Pwede nyo rin silang pakainin ng carrots na na-blend na rin. Kagaya ng lettuce, pwede nyo silang ipagsabay yung lettuce at carrots na ini-blend at lagyan mo siya or tansyahin nyo lang ng feeds. Importante kasi yung mga vegetables na rich in minerals kasi yun yung madalas na nakakataba at nakakabigat ng sisiw. Next naman is inumin. Ang pwede nyo ring ipainom except sa tubig is yung gatas. Mas maganda yung gatas kasi yun yung proven and tested na nakakataba at nakakabigat ng isang sisiw or manok. Mas mabuti rin na lagyan nyo rin yung tubig nila ng asukal. Tansyahin nyo lang po yun. Huwag nyo pasobrahan yung asukal at huwag nyo rin pasobrahan yung tubig. Dapat sakto lang po. Kasi yung dalawa, asukal at gatas, is maganda sila sa pagpapataba ng sisiw or manok. Madalas na ginagamit is yung Alaska na gatas. Kasi yung Alaska fortified, yun yung maraming proven and tested na effective talaga sa pagpapalaki ng manok. Sa asukal naman, wala rin naman pinipili yun kahit na puti or brown sugar. Importante is mas nabiblend nyo or tinitimpla nyo talaga yung asukal sa tubig. Isa sa kailangan natin is ang heater. Pwede rin naman tayo magamit ng mga alternatibong heater like kagaya ng pagpapaaso sa malapit sa kulungan sa ating sisiw, pero mas importante or mas maganda tong light bulb na kulay dilaw kasi ito yung magandang heater ng mga sisiw. Ito talaga yung ginagamit, yung kulay dilaw nga light bulb kasi ito yung simbolo na nagbibigay ng heat or init ng mga sisiw. Importante rin sa kulungan ng sisiw is hindi yung masyadong close. Bigyan niyo rin sila ng butas, maliit na butas na nakakahinga naman yung sisiw kasi yung sisiw is gusto nilang init pero pag araw gusto nila yung nakakahinga rin sila. At saka mas maganda yung heater na light bulb kasi isasaksak nyo lang siya and medyo makakales kayo kasi affordable lang naman yung light bulb. Ito yung mga tips na maibibigay ko sa inyo kapag nag-aalaga na kayo ng 45 days or manok or sisiw. First is dapat unawain ang pagpili ng sisiw. Again, may video ako dito sa YouTube channel ko kung paano pumili ng magandang sisiw. Kailangan mong pumili ng magandang sisiw kasi pag maganda yung napili mo, maganda rin yung pagtubo at saka lalaki din ang kilo nito. Kasi sa iba kasi is may sisiw ka pero alam mo naman na hindi maganda yung quality ng sisiw, so medyo 50-50 tayo doon. Kaya importante na
malaman mo yung mga wastong pagpili ng sisiw. And alam naman natin na maraming pagkakabilihan ng sisiw like poultry na malapit sa inyo. Ang ikalawa is bantayan ang sisiw. Bantayan natin ang ating mga manok, lalo na kapag sisiw pa ito, nasa 3 to 5 days pa ito, kasi kadalasan na sanhi ng pagkamatay ng sisiw is hindi lang yung mga sakit nila, kundi naiipit din sila, lalo na kapag nasa 20 pieces yung mga binibili mo. So lalo na kapag maliit pa yung kulungan mo and 20 pieces yung mga nabili mo na sisiw at hindi medyo kalakihan, may maiipit talaga. At may mga sisiw talaga na babantayan natin kung ano ba yung mahina or ano ba yung dapat nating kailangang gamutin or pakainin ng marami. Ang pangatlo nating dapat malaman is, or dapat nating gawin, is painumin natin sila ng gatas. Kasi ang gatas ay may minerals at maraming vitamins yan na nakakatulong sa pagpapataba at pagpapalaki ng kilo ng ating mga manok. Importante ang gatas, kaya naman kapag pinapainom mo sila ng gatas, dapat mong malaman at hanggang 3 hours lang yung gatas na yun, kasi ang gatas is napapanis rin. Is mas importante na kapag pinapainom mo sila ng gatas, after 3 hours dapat nauubos na nila, or dapat mo nang alisin yung gatas at hugasan mo and i-change mo yun sa water. Kasi again, ang gatas is napapanis. Kaya hanggang 3 hours lang talaga yung ng quality ng gatas. Kaya importante na dapat bantayin natin at painumin natin ng gatas always yung sisiw at manok natin. Hindi lang ang gatas ang nakakataba, kundi asukal rin. Mas magandang bigyan nyo rin sila ng inumin na hindi lang tubig, kundi tubig na may halong asukal or gatas. At muntik ko na nakalimutan, sa location naman, nasa discarding nyo lang yun guys. Pwede ka magkamanukan kung saan mo gusto. Basta importante hindi lang perwisyo sa mga kapitbahay nyo, or marunong kang maglinis sa kanilang mga dumi, at saka may space ka sa bahay nyo. Pwedeng sa backyard nyo, pwedeng sa likod bahay nyo lang, ganon. At pwede rin sa bukid. And that's it for this video guys. Maraming salamat sa panunood.